Magandang gabi po sa ating lahat. So, purihin po ang Panginoon sa ating mga memory verses na it doesn't matter kung may mahaba o maigsi yung ating pong mga talata, but we know that every word that proceeds from the mouth of God, ay buhay at makapangyarihan. At salamat po sa Panginoon dahil tunay na ang Diyos po ang nagpasimuno or nagpasimula ng lahat ng ito para po sa kanyang kaluwalhatian. So, the reason kung bakit po tayo nandito sa Bahay Panambahan. So, kagabi po ay nagkaroon po kami ng opportunity na magkaroon muli ng fellowship sa mga pastors. So, nasa San Pablo po kami kagabi, doon po sa bahay ni Pastor Moy. So, meron po tayong Pastors Fellowship every 2 months. So, kagabi ay nandun po kami and talagang wala pong madali. So, kasi kanya-kanya pong sharing po ang mga manggagawa about dun sa mga experience nila sa ministry, maging sa kanilang personal na buhay. So, wala talagang madali. But by the grace of God, sa biyaya at habag ng Panginoon, ay nagpapatuloy po sa gawain ng Panginoon. So, patuloy na naglilingkod sa Diyos at sila po ay laging sumusunod sa direksyon po ng Panginoon para sa kanila. So, maganda po ang naging pagtitipon kagabi. Bagamat yun po informal, pero nandun pa rin talaga yung time na manalangin at ipanalangin po ang bawat isa and mag-share po ng mga kabigatan sa mga buhay na meron po ang mga manggagawa. So, sa susunod na 2 months po, so dito po sa church, so sila po ang pupunta ho dito sa ating Bahay Panambahan at tayo pong mag-host naman. So, actually, naman po informal, hindi naman po siya formal na fellowship, kwentuhan and sharing time and prayer time. So, ganun po yung program at the same time, meron din pong pagsasalo-salo. So, salamat sa Panginoon sa experience na ito, pag-iingat din ng Panginoon at kami po ay nakisabay lang po kina Pastor Ernie sa kanila pong sasakyan. So, malayo po kasi siya mula sa highway. Halos malapit na doon sa bundok. So, Barangay Bautista, San Pablo City. So, pag-iingat ng Panginoon, and patuloy po na pagpapalawak ng Diyos ng ating pananaw patungkol po sa buhay na meron po tayo. Okay, ngayon po mga kapatid ay muli po nating balikan ang Ephesians 5:17. So ito po yung kaputol or karugtong ng ating in-exhort po noong Friday sa ating cottage prayer meeting. So Ephesians chapter 5 verse 17 at basahin ko po at tingnan po natin sa ating mga Biblia at mananalangin po tayo pagkatapos. Aklat po ng Efeso, Kabanata 5, talata 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito na muli po naming mapakinggan ang iyong pong salita at tunay po na ang salita ninyo ay buhay at katotohanan para po sa aming lahat. At dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pangunguna, ang Santong Espiritu na siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan ng katotohanan, Panginoon, na amin po maririnig. At ang inyong pong tagapaglingkod or tagapagsalita ay patuloy, Ama, na humihingi po ako ng tawad sa iyo sa akin pong mga kakulangan, sa aking mga nagawang kasalanan. At gamitin niyo po lamang akong instrumento ng paghahayag po ng inyong pong salita, bagay na bahagi po ng aming pagpapaunlad ng aming buhay bilang inyong pong mga anak, Panginoon. Kaya sa iyo po lamang ang kapurihan at ang lahat ng salita na mapapakinggan po namin ay magbuhat lamang sa iyo at magbalik lamang sa iyo ng kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, understanding God's will o ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos, ang ating pong title. At ang ating pong objective ay to live wisely by keeping ourselves sensitive to the will of God. So, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon na
Wala tayong pakialam o manhid tayo sa kanyang nais para sa ating buhay. Amen? So hindi po ito bagay na halimbawa parang naglalaan lang tayo ng time para sa Panginoon. So hindi ito yung tipo na tayo pa rin ang nagmamaniobra ng ating buhay. Tayo pa rin ang tsuper ng ating buhay. Kundi from that, tayo po ay napapailalim sa Panginoon. Kaya nga natin tinatawag siya na Panginoon sapagkat siya yung kumbaga siya yung nangiging Panginoon po ng buhay natin. At tayo po ang nagpapasakop sa Kanya. So hindi po yung tayo pa rin at the end or tayo pa rin ang may huling say kung ano ba ang gagawin natin sa araw na ito o sa gabing ito o sa oras na ito. Amen? 'Di ba? So yun po yung track na meron na po ang buhay natin. So lagi tayong dependent sa katotohanan ng Panginoon. Kaya mabuhay tayo ng marunong sa pamamagitan ng pagiging sensitive natin sa kalooban ng Diyos. So last time, ang nakita po natin sa ating tatlong punto is first, surrender your personal desires. So ito po ay may 6 na S. So first is surrendering or to surrender our personal desires. So ilapit natin sa Diyos, isuko natin sa Diyos ang ating mga pagnanais o mga priorities. Ano po? So nandun lagi yung sangguni natin sa Panginoon, hindi yung tayo yung para sa atin, tayo yung pinaka nakakaalam o tayo yung nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Tayo yung nakakaalam ng sa tingin natin ay pinakamainam para sa ating sarili, kundi ang Diyos. Kaya sabi dito is, you have to surrender your personal desires. And sabi po ng Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give your heart's desires. So, if you do not have any desire para sa gawain o para sa Panginoon, take delight in the Lord. Unahin mo ang Panginoon. Unahin mo siyang hanapin. At ibibigay niya sa iyo ang iyong mga pagnanais. Na ang pagnanais na ito ay para sa Kanya. So, hindi ito para sa atin. Ikalawa is, let us saturate our minds with the Word of God. So, ilublob natin ang ating isip at ang ating buong buhay o ang ating buong pagkatao sa katotohanan ng Panginoon. Kagaya po na sinabi ni Psalm 119, ano po, sabi po dito, is ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa. So, your lamp or your word is a lamp to guide. That's why the Word of God guides us. So, siya ang gabay, ano po, natin sa bawat hakbang na ating ginagawa sa ating pamumuhay Kristiyano. Every step of the way in our Christian life, ito po ang ating gabay. And also, sabi dyan, light for my path. So ito yung nag-i-illumine sa ating dapat lalakaran at ito ang sumusukat sa ating kasalukuyang sitwasyon kung tayo ba ay nasa tama pa ring landas o hindi na. Kaya mahalaga po ang salita ng Panginoon. And number 3, spend your time in prayer. So, mas makabuluhan at mahabang oras sa pananalangin. James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, kapag hindi po naganap itong tatlong ito, so it is hard for us para malaman natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Lagi tayong nag-iisip or laging palaisipan sa atin, ano ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? So, hindi tayo single-focused. Marami tayong priorities na gusto natin sabay-sabay. Ang gusto natin ay yayakapin natin lahat, kakaangin natin lahat. Pero hindi pala kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi dun sa James chapter 1 is unstable in all his ways. Ang isang taong maraming isipin, a double-minded man. Kaya mahalaga po na may apply po natin ang unang tatlong ito and the next 3 that we're going to share para po sa gabing ito. So, in number 4 po, bilang pang-apat po natin, so yung pong pang-apat na S po natin is seek other Christians' advice. So, hindi po masama na tayo po'y sumangguni rin sa ibang mga Kristiyano. Pero,
mainam po na ang pipiliin po nating lalapitan natin para hingan po natin ng payo o ng words of encouragement ay itong mga tinatawag nating mature na Kristiyano o mga matitibay sa pananampalataya. Ano po? So, ang sabi po ng Proverbs 15 verse 22, "Without counsel, plans fail. But with many advisors, they succeed." So, ang tao daw po na meron siyang plano, pero wala siyang sinasangguni ang tao o nilalapit ang tao para hingan ng payo, tama ba itong aking gagawin? Tama ba itong aking desisyon na bibitawan? So, hindi ito katangian ng isang marunong. Kundi sabi niya, with many advisors, they succeed. So, pagsangguni sa mga taong marunong at the same time, mga ligtas, so nandun din po ang isang paraan para sa tagumpay. Ito pong sinabi ng kawikaan. Kaya, ikaapat po is to seek other Christians' advice. So, hindi yung sinasarili lang natin ang bagay na pwedeng makatulong din ng iba sa atin. Na alam natin ay experience na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Experience na sila sa realidad ng buhay bilang isang Kristiyano. Pwede ko silang lapitan. Hindi ito yung pangungumpisal. Ano po? Iba ho yung pangungumpisal. Kasi ang Panginoon ho ang dapat nating pangumpisalan. Hindi po ang tao. Ano po? But ang mga tao din po, kapwa natin mananampalataya, ay instrumento din po ng Diyos para mabigyan po tayo ng ibang perspective doon po sa sitwasyon na atin pong ipinipresent sa kanila o doon sa problema na atin pong isinishare po sa kanila. Okay? Kaya, ikaapat po is to seek other Christians' advice. So, first, subpoint natin, they will provide perspective. So, these Christians will provide you another perspective to think about. Kung ito bang iniisip ko, kung ito bang nararamdaman ko is valid or not. Ano po? Ito ba ay tama o mali? Ito ba ay makadiyos o hindi makadiyos? Kasi minsan, dala ng ating laman, dala ng ating sarili, ang mga isipin natin, ang mga inaalala natin. Pero may mga tao din po na ibinigay ang Panginoon sa atin para bigyan po nila tayo ng payo. But ultimately, meron po tayong dakilang tagapayo. Ano po? So, yung tinatawag po nating banal na espiritu. Ano po? Kaya sabi dyan is, they will provide perspective. So, such as mentors, our Christian parents, our Christian friends, our pastors or church leaders may give another perspective to think about. It is a wise thing to seek advice, but let them not decide. Okay? Hindi sila ang magdidesisyon para sa iyo o magpapasya para sa iyo. So, mali naman pong payo na umalis ka na dyan. Ano? O di kaya, sige, tumuloy ka. Pero kung hindi naman ito guided ng salita ng Panginoon at hindi naman prayed or ipinanalangin ng mabuti sa Panginoon, so hindi tamang sundin. Kumbaga, bigla ang ating magiging response doon sa kung anong sinabi ng ating kaibigan. Kaya, maging sensitive din tayo at kailangan timbangin nating mabuti ang kanilang mga sinasabi. So, hindi ho ibig sabihin, lalapit muna tayo bago tayo manalangin or lalapit muna tayo, seek muna tayo ng advice bago tayo lumapit sa salita ng Panginoon. So, kaya mapapansin po natin is progression. Okay? So, progression po, first, sa Diyos ka lumapit, your desires, surrender, and then, Word of God, and then, prayer, and then, lumapit ka sa ibang tao. Okay? Lumapit ka sa ibang taong makakatulong sa iyo sa iyong problema. Na sila ay may relasyon sa Panginoon at matibay sa buhay pananampalataya. Ano po? So, kasi ang mahirap po kasi dyan pag hindi tayo nag-seek ng advice sa iba. So, hindi tayo mabibigyan ng liwanag sa ibang part
Kasi nga, di ba, ang alam po natin bilang tao is hindi natin nakikita lahat. Di ba? So may nakikita sa atin na hindi natin nakikita, may nakikita tayo sa iba na hindi nila nakikita. Kaya doon sa problemang iyon, may nakikita silang hindi natin alam na pwede nilang i-share sa atin. Kaya sabi dito, they will provide perspective. Makatutulong sila sa iyo para makita mo yung ibang anggulo, yung ibang side o panig ng sitwasyon. Okay? So yun po yung number 1. And number 2, so sabi po dito, they will help you to pray. So tutulungan ka din nila na may panalangin ang iyong sitwasyon, ang iyong problema. So mutual, ano po? Kaya nga one another. Hindi lang tayo nagsasarili sa ating problema. Sinishare natin sa ating kapatid. Alam natin na sila'y makatutulong sa atin. Amen, mga kapatid? So that is number 4. So, humanap tayo at let us seek help. Ano po? Sa mga taong alam natin na makatutulong po sa atin. And, higit sa lahat, Kristiyano. Baka kasi halimbawa, ang problema natin is tungkol sa financial. Saan tayo lalapit? Baka lumapit sa politiko. Ano? O baka lumapit tayo sa financial advisor, di ba? Na hindi naman Kristiyano. O di kaya doon sa alam nating maraming pera o sa mga nagpapautang. Hindi po. Mga mananampalataya ang una nating lapitan. Kung tao po ang pag-uusapan sa ating problema. Kahit man sabihin, hindi man yung mismong sila ang makatutulong sa ating problema, pero sila ay instrumento ng Diyos para makatulong sa atin. Okay? So that is number 4. Kaya a big encouragement for us asking for God's will is when someone prays for us. So, syempre, hindi naman nila may papanalangin kung hindi natin sasabihin. Kaya isang purpose, kaya natin inilalapit ang problema ay para matulungan din tayong maipanalangin sa Diyos yung problema. Okay? Then number 5, so para po sa panlima, makikita din po natin is scrutinize your circumstances. So, we have seeking other Christians' advice. So, tayo po ay lalapit sa ating mga mananampalatayang pwedeng makatulong sa atin. And ang sunod naman, tingnan nating mabuti ang mga pangyayari. Yung occurrences na meron po sa atin. Okay? So, kagaya po na sinabi ni Apostle Paul in Philippians 1, verse 12 and 13. So, in the book of Philippians, we know that siya po ay nakapiit. Pero hindi naging hadlang ito upang hindi niya magampanan ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. And that is to share the gospel. Diba? For the advancement of the gospel. Kaya sabi niya sa verse 12, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. So pertaining to his calling, pertaining to his mission, ano pong sabi niya? My imprisonment is for Christ. My suffering is for Christ. Kaya lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, komplikado man o maaaring simple para sa atin, yan ay ginagamit ng Panginoon para matupad ang kanyang hangarin para sa atin. Okay? It's for His purpose. Hindi po yan kung ano yung ating ine-expect na mangyari sa buhay natin, kundi ang nais ng Panginoon. So we have God should guide our decision making. So not the circumstance or not any circumstance should guide our decision making, but God. So hindi yung mismong pangyayari, ano po? Hindi po ini-imply nung punto na yung mga pangyayaring yan ang nagdidikta sa iyo para gawin mo kung ano yung iniisip mo o yung desisyon mo. Kundi ang Diyos pa rin ang maging gabay natin sa ating
pagpapasya sa pamamagitan ng mga pangyayari. Kaya sabi diyan, God, not circumstances, should guide our decision-making. He may use events in your life to point you in a certain direction. Kasi nga, hindi naman natin alam ang hinaharap eh. Hindi naman natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi naman natin alam ang mangyayari bukas o sa mga susunod na linggo o buwan o taon. Di ba? Kaya mahalaga na ang Diyos mismo, sa Diyos mismo tayo lumapit, siya ang magiging gabay natin sa ating pagpapasya. At siya ang magdadala sa atin, ang matuturo sa atin sa direksyon na nais niyang tahakin natin. Rejection from applying a job, for example, so ito yung mga sitwasyon, na example. Maaaring ang rejection sa pag-apply natin, na hindi tayo natanggap, might mean that God has likely closed that door. So maaaring hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. A miscarriage might mean that it is not the right time for you to have a baby. For example. Diba? So maaaring hindi pa panahon para sa iyo na ikaw ay magkaanak. May takdang panahon ang Diyos para sa iyo na ikay magkaanak. Marami hong nangyari niya sa Bible. Diba? So, they were barren, women, but at the right time, binuksan ng Panginoon ang kanilang bahay bata. Kahit man sila ay past childbearing age. Kahit lampas na sa edad na dapat ay yung edad ng pagbubuntis. So, hindi ho natin pwedeng maliitin ang kapangyarihan po ng Panginoon dahil ang nakikita lamang natin ay yung sitwasyon. Ang mas kailangan nating makita ay ang Diyos. At dapat mas malaki natin siyang nakikita kaysa doon sa sitwasyon. So dapat ganun ang perspective natin sa problema. Hindi yung problema ang mas malaki kaysa sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, isa pa nating example, ang pagkalugi. Sabi dito, sa negosyo, maaaring pagtuturo ng Panginoon sa atin para i-reset yung ating mga priorities. Baka napapabayaan na natin ang ministry kaya nalulugi. So yun po yung mga occurrences or situations na ang design ng Panginoon sa atin ay makita kung ano ba talaga ang kalooban niya. Hindi yung magtatampo tayo dahil ganito ang sitwasyon natin. Para bang mas mapalad pa yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Mas mapalad pa yung mga unbeliever na sila pa ang pinagpapala. Sila pa ang nagkakaroon ng mga opportunities na mabili nila lahat ng gusto nilang bilhin. Makapunta sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Samantalang ako, ang dami kong pangarap, wala. Pero ang totoo niyan, mas mapalad ka. Dahil may Panginoon ka sa buhay. Higit ang Panginoon kumpara sa lahat ng yan. Okay? Kaya sabi dyan, God should guide our decision making. Kaya mahalaga po na tingnan nating mabuti, timbangin nating mabuti ang mga pangyayari na nangyayari po sa atin. And God sovereignly works in us. So ang pagkilos ng Panginoon sa atin ay hindi limitado. Siya ang kataas-taasang kumikilos sa atin. Remember the sovereignty of God in the life of Job. Ipinaalala ng Diyos sa kanya, sino ang lumikha, sino ang nagtakda ng hangganan at ng tubig at ng lupa, sino ang lumikha ng mga buntala, sino ang nagpapakain sa mga halimaw, sabi nga doon. Di po ba? At sino ka na sa kabila ng ito, ako'y iyong tanungin sa iyong kalagayan. Pero kalaunan, siya'y pinagpala rin ng Panginoon. Doble. Doon sa nawala sa Kanya. So mga kapatid, sabi po dito, God sovereignly works in us, in our lives. Hindi ibig sabihin na ang dulo ng kwento ng ating buhay sa mundo bilang Kristiyano o yung climax ay maituturing nating defeat o
o negatibo, kundi tagumpay para sa Panginoon. Sabi po ng Romans 8:28, and we know that those who love God at all things, di ba? For those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Those who are called by God and loved by God, lahat ng bagay sa ating buhay are meant for our good. Amen? It is meant by God for our good. Hindi yan para sa ating ikapapahamak. Dahil mula sa kapahamakan, iniligtas tayo ng Panginoon. At hindi na tayo muling mapapabalik sa kapahamakan, kundi ito ay pagtutuwid ng Diyos sa atin, pagtuturo niya para sa ating ikabubuti. Kaya yun po yung ating panglima. Ang mga pangyayari po ay instrumento, hindi po ibig sabihin sagot. Kung ano ba ang dapat nating kapasyahan. Kundi ito ay paraan ng Diyos para i-reveal niya sa atin kung ano ang kanyang kalooban. And last, number 6, submit to the Holy Spirit. Tayo po ay magpailalim sa banal na Espiritu. So ito po ang pang-anim na S na makikita po natin. Romans 8:14. Ano po sabi doon? For those who are being led, or for all who are led by the Spirit of God, are sons of God. Ang lahat ng pinapatubayan, sabi nga, ay mga tunay na anak ng Diyos. So ito po ang sinabi. He is our helper and comforter. Sinabi po ng Panginoon in John 14, I will give you the Parakletos. So the Parakletos, which means the one alongside for help. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng Parakletos. Siya'y nasa tabi mo lang, handang tumulong sa iyo. Meron tayong tagatulong. Hindi na natin kailangang tumawag ng emergency hotline sa problema natin bilang Kristiyano. Siya'y nasa tabi lamang natin sa lahat ng oras. Kaya hindi ho totoo na kung tayo po ay may problema bilang Kristiyano, walang nakakaunawa sa atin. Walang nakakaalam sa ating problema. Nasa atin po ang Santong Espiritu at alam niya ang kalagayan po natin. Kaya siya ho ang ating saklolo. He helps us to understand the Word of God and leads us to follow His steps. So, sa paanong paraan po tumutulong ang Santong Espiritu sa atin? Sa pagbabasa po ng Biblia, mga kapatid, siya ang nag-iillumin ng ating kaisipan. At sa pagsunod sa Kanya, siya ang gumagabay sa atin. Okay? Siya yung nagli-lead sa atin. Sabi po ng Proverbs 14:15, the prudent carefully consider their steps. So ang marunong, sabi dito, maingat na inihahakbang niya ang kanyang mga paa. Maingat. Kaya nga dun sa context noong verse na atin pong binasa kanina, ano pong sabi doon? Sa verse 15. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. So the word carefully, in other words, means circumspectly. So pag sinabi nating circumspectly, hindi lang basta ikaw humahakbang, na hindi ka sigurado na dun sa paghakbang mo, matutumba ka o hindi matutumba. Buong ingat mong inihahakbang ang iyong mga paa sa iyong buhay, sa iyong paglakad. At sinisigurado mo na sa paghakbang mo, hindi ka matutumba o mabubuwal. So, ganun po yung salitang carefully. Meron pong element of watchfulness. Binabantayan nating mabuti ang kilos natin, yung hakbang na ating ginagawa. Kasi maaaring sa isang mali nating hakbang, pwede tayong mabuwal. Dahil ang kaaway po ay nakamasid sa atin. Ang kaaway po ay nagmamatsyag sa atin.
Uy, mali ka. Lagot. Hulog sa bitag. Diba? Kaya mahalaga po ang banal na Espiritu, mga kapatid. We should walk circumspectly with the help of the Holy Spirit. Kailangan nandun yung ating reliance sa Santong Espiritu, sa kanyang pag-convict sa ating mga kamalian at sa kanyang pag-iilumin ng kanyang revelation. And He cares for your spiritual well-being. He cares for your spiritual well-being. Kaya rest in His power. Ang kapangyarihan niya, sa kanya tayo humilig. Seek His direction. Ano ba ang direksyon ng Panginoon sa akin? Yun ang ating hanapin. Let Him influence your mind to think right and respond with the right attitude. So first, faculty na dapat nating concern ho dito is yung ating kaisipan. Saan ba nagsisimula ang anxiety? Sa isip, di ba? Pag-aalala mo sa mga bagay-bagay, sa isip. Therefore, kailangan nating ilapit sa Diyos ang ating pag-iisip. Panginoon, ang isipan ko ngayon ay hindi stable. Hawakan po ninyo, Panginoon, through the Holy Spirit. Sana ang isip ko ay nakabatay lang, nakasanda lamang sa katotohanan ninyo. Hindi sa mga nakikita ko na po pwedeng mapalayo ako sa iyo kapag ito ang aking susundin. Okay? So, rest in His power, seek His direction, let Him influence your mind to think right para makapag-isip tayo ng tama. Para makapag-isip tayo ng malinaw. Hindi basta lang tayo kikilos batay doon sa ating emosyon. Ano po? Kundi nandun po na tayo po ay preparado at maliwanag ang ating kaisipan patungkol po sa ating sitwasyon. And to respond with the right attitude. So, tumugon tayo, sumagot tayo ng may tamang, hindi lang pag-uugali. Ano po? Kundi meron tayong tamang disposisyon. Pag sinabi pong nating attitude, tama ang tinutungtungan natin. Ano ho? Sa pagpapasya natin. At maliwanag sa atin na ito'y kalooban ng Diyos. Sapagkat naging maselan po tayo sa Santong Espiritu. Hindi lang tayo, parang baliwala lang sa atin kung ano po ang direksyon po ng Santong Espiritu. Kaya, submit yourself, brothers and sisters. So, pagpailalim po tayo sa banal na Espiritu. Not only na nasa atin po ang banal na Espiritu to testify that we are children of God, but since we are children of God, submit. Mabuhay tayo ng may buhay ng pagpapailalim sa banal na Espiritu. At alam natin that ang kalooban ng Espiritu is no other than His Word. Di ba? He is the author of the Word of God. Siya ang may akda nito. Kaya, yun po, ang mga tinatawag nating gabay para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At hindi tayo matawag na mangmang sa pananampalataya. Amen, mga kapatid? Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So how? How can we understand the will of God? So through these guidelines, with the help of the Word of God, prayer, Holy Spirit, mature Christians, circumstances, and submit, sabi nga, surrender your personal desires to Him. Mas makikita natin at ito ho ay tulong mula sa Diyos para makita natin at maunawaan ang kanyang kalooban. Kaya understand the will of God. So do not be hasty in your decisions. Huwag tayong magmadali sa ating mga kapasyahan. Unahin nating hanapin ang Diyos bago ang lahat. Seek Him first before anything else and ask for wisdom, rely on Him. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, sa Diyos lamang. Proverbs chapter 3 verse 5. Do not lean in your own understanding, but trust the Lord. Okay? Sa Diyos lang po at huwag sa ating sarili para maintindihan natin ang kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin.
Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Salamat po sa mga katotohanan ito upang matulungan kami na malaman at maunawaan ang iyo pong kalooban sa amin, Panginoon, sa lahat ng areas ng aming pong mga buhay. Limitless ang iyo pong knowledge, Panginoon, para hindi namin isipin kung nalalaman po ninyo ang amin pong kalagayan. At sa halip, sa pananampalataya po kami tumugon. Tumugon kami ayon po sa katotohanan ng aming kaligtasan. Kaya sa lahat ng ito po'y mailapat namin, O Diyos, at patuloy naming may pamuhay upang matupad po namin ang inyo pong hangarin sa amin, Panginoon. According to your purpose sa aming mga buhay, kami patuloy po na sumusunod lamang. Kaya salamat pong muli at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid.